Hindi pa rin lumalamig, parang umiinit pa rin itong issue kay Vice Ganda, yung artistang komedyante at naghahayag ng kanyang personal na paniniwala sa mga isyong pambayan. Abay, alam ba nyo ngayon, pinag-uusapan na pinagbabawal na, gusto nilang ipagbawal na si Vice Ganda raw ay huwag papasukin ng Davao City. Aba, ganon. Anong tingin nila kay Vice Ganda? Ito ay foreigner na pwedeng pagbawalan na pumasok ng Pilipinas. Ay Pilipino ito eh. Di ba? Pilipino o Pilipina? Anyway, so ito yung reaksyon ng mga DDS. Sa hindi ko alam kung bakit hindi nila matanggap yung pagbibiro ni Vice Ganda na libre daw ang magbiyahe papunta ng West Philippine Sea ang mga DDS at libre din papunta ng Dahig, Netherlands, kung saan nandun si dating Pangulong Duterte. Yun naman lang kanyang pabiro eh. At parang subject pa for approval kung ang mga BBM supporters ba ay kailangan magpunta ng West Philippine Sea. Ganun lang more or less yung kanya sinasabi. Hindi matanggap. Nanggagalaiti, nanggigigil at pati pagbabawal o parang ayaw nilang welcome o not welcome na sa Davao City si Vice Ganda. Ganun ba? Bakit naman masyado naman kayong pikon? Alam ba niyo habang ginagawa niyo yan, di lalo lang yung pinasisikat yung tao. At yun naman kanyang sinabi, kanyang karapatang magkomento, karapatang opinion. Di ba? Lahat naman tayo ay entitled sa ating opinion at paniniwala. Bakit pag ang mga DDS ay nagsasalita ng mga below the belt? Wala naman masyado pumapatol sa inyo. Di ba? Anyway, tingnan natin kung saan aabot yung comedy statement na yan na masyadong sineryoso ng mga Duterte followers at supporters. Sado kayong pikon. Tatawa ka na lang. Eto, pag wala daw pong nangyari sa impeachment laban kay Sara Duterte ngayong taong ito, next year, mamamayan na mismo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, mamamayan mismo daw po ang magpapail ng impeachment sa February 6, 2026 laban kay Sara Duterte. Ibig sabihin lang nito, hindi matatanggap, ayaw tanggapin ng mamamayan na hindi mapanagot si Sara Duterte sa betrayal of public trust or mga article of impeachment na ipinal laban sa kanya. Kung baga ibig sabihin nito, kung ngayong taong ito ay panahon ni Sara at ng kanyang kaalyado, sa next year, panibagong impeachment at dito po ay mamamayan na. Hindi lang Kongreso. Doon kasi sa controversial na article of impeachment ay mga congressman ang complainant, congressman nila nag-endorso. Itong plano ngayon ay yung mismong mamamayan. So para maging legal na maayos ito, siguro mga congressman mag-i-endorso na lang. Hindi na sila complainant. Yung mamamayan mismo, yung civil society, marginalized sector, mamamayang naghahanap ng katotohanan, katarungan, sila ang magsama-sama sa isang kaso na lang para hindi masilip ng Supreme Court kapag mayroong nag-file ng kasong 1, 2, 3. Isa lang. Isang kaso lang at yun ang unahin. Huwag i-archive. Ayan tingnan natin kung ano mangyayari. At hindi po malayo yan. Kasi pag hindi napanagot at hindi nagkaroon ng trial itong kasalukuyang taon ng Senado, hindi ho nabigyan ng pagkakataon at ang kaliwanagan. So tama lang na mag-file at sundin ang sabi ng Supreme Court sa unang ruling na after 1 year pwede naman. Huwag nating kalimutan, walang sinabi ang Supreme Court na walang kasalanan si Sara. Walang sinabi ang Supreme Court na walang ebidensya laban kay Sara. Wala rin sinabi na ang mga complainant o ang mga Pilipino ay walang karapatang panagutin si Sara Duterte. Walang ganon. Ang focus lang ng Supreme Court ay yung initiation na ang tingin nila ay mali, kaya diniklarang unconstitution. Kaya kung walang mangyari ngayon taon, ilang buwan na lang August na ngayon, September, October, November, December, o 6 to 7 months na lang, ang bilis-bilis ng panahon, panay bagong impeachment. Hindi magkakaroon ng katahimikan si Sara Duterte hanggat hindi niya napapaliwanag ng maayos ang kanyang mga posibleng mga violation, especially yung kanyang pag-uutos at di inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Hindi normal yun.
Krimen yan. Alam nyo, yung mag-utos ka, krimen yun. Pag ginawa mo, mas matindi. So, national threat yan. Active threat yan sa ating Pangulo. Kasi until now, hindi natin alam kung sinong inutusan ni Sara. At sabi niya na kanyang inutusan daw ay nag-commit na, sige, gagawin ko yan. O, di ba? Kaya actual threat nga yan eh. Yan ho ay talagang isang malinaw na paglabag sa batas kasi bawal kahit sinong magbanta sa buhay ng may buhay. Bawal magbanta, lalo na sa ating Pangulo. Ganyan pong katindihan. Ngayon gustong pagtakpan ng mga Duterte supporters at Duterte senador. Hindi pwede yun. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Ayan po yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan, justices ng Korte Suprema o Supreme Court under monitoring ng taong bayan. Aba, ganon. Dahil nga ako dito sa motion for consideration ng iba-ibang sektor na ipinail na. Okay? Hindi lang po yan. Merong pang threat na kasi ang mga Associate Justice ng Supreme Court at Chief Justice, yan po yung mga impeachable official din yan. Pwedeng kahit sino mag-file ng impeachment kung merong basihan. Kung nakita nila na itong bagong initiation na gusto niya mangyari sa impeachment process ay labag sa batas o sa tingin nila ay umaabuso. Sabi nga ng iba, baka daw judicial overreach. Ibig sabihin, sobrang panghihimasok o sobrang umabuso sa kanilang kapangyarihan, abay ground yan para sa impeachment. Pwede mag-file ang kahit sino sa Kongreso ng impeachment laban sa mga justices, including Chief Justice ng Supreme Court. Ayan, first time ito kung sakaling mangyayari. Hindi ko alam at hindi ko sinabing mangyayari yan. Ang sinasabi ko, pwedeng gawin, pwedeng mangyari. Kung merong magpapile, wala naman hong bawal. Hindi makakatanggi ang Kongreso kapag may nag-file ng ganyan. Okay? At pag inendorso ng Kongreso yan, diretso yan sa Committee on Justice. Hihiringin yan at pag may nakitang may probable cause o may basihan at legal, dadaretso sa Senado yan. Huwag naman sana umabot doon kasi crisis yan. At saka mabigat yun kung 13 maestrado ng Supreme Court ma-impeach sa Congress, subject for trial sa Senado, matindi. Malaking-malaki ang epekto niyan sa mga trabaho nila. Yan sa mataas na korte, ang ating the higher court of the land. Sana huwag na umabot sa ganun. Sana ayusin na rin ng Korte Suprema na kung nagkamali, tanggapin ang pagkakamali at itama ang pagkakamali. Di ba? Lahat naman tao lang, pwede nagkamali, wala naman taong perfecto. Ayan ang ating palaala. So, buhay na buhay ang karapatan ng kahit sino sa pagpapairal ng mga batas na hindi naman ho yan ipinagbabawal. Ayan. So, malaya po kayo tungkol kayo mag-comment dito sa issue ng kay Vice Ganda na parang ipinagbabawal sa Davao City na magpunta ron. Grabe ha? At ito hong next impeachment laban kay Sara kung kinakailangan. At siyempre, ay ito nga hong ating mga maestrado. Sana ho ay mabuksan ang kailang kaisipan, magkaroon ng mas matalino at mas matinding desisyon para hindi na humantong sa mga masasalimuot na issue pa. Please like and share, subscribe and follow.